Okay, what's up mga idol? Bali, ito yung part 1 ang ating Power Beam 5EC Ginto. Unboxing and assembling Power Beam 5EC Ginto. By the way mga lods, bali nabili ko lang tong device na to sa Shopee. So hindi po ako basta-basta bumibili sa Facebook o sa anumang online selling kasi mahirap na may scam. So ako binili ko lang to sa Shopee. So marami namang seller sa Shopee na mapagkatiwalaan at makikita sa mga review. So ito na po yung ating Power Beam 5EC Ginto. So i-open ko lang to. Tingnan natin yung loob. Okay, bali ito na po siya mga idol, ang ating Power Beam 5EC Ginto. So ang video na to is bali pinapakita ko yung pag-unbox at pag-assemble para sa mga nagsisimula pa lang. So para sa mga kabibili pa lang ng Power Beam 5EC Ginto, so at least meron kayong guide. Kung mapasyalan yung channel ko, meron kayong guide sa pag-assemble. So ito yung mga pole clamps nya, yung mga rear housing, yung antenna feed. So i-assemble ko na lang din. Then ang next part ng video na to is the configuration. So kung nagbabalak kang mag P2P, nagbabalak kang kung paano gawin yung P2P business, at kung bibili ka ng Power Beam 5EC Ginto, so sana makatulong po ang video na to. So this is the part 1, unboxing and how to assemble the Power Beam 5EC Ginto. So part 2 is the configuration. So sunod-sunod na ang video na ito mga idol. So let's go. Okay, bali yung tools na kailangan natin dito is number 13 na combination wrench, o di kaya open wrench, pwede din. Sa akin combination yung gamit ko. So bali ito yung ang kanyang mounting bracket at saka adjustment bracket. So bali magka-partner silang dalawa. Bali ganito to, yung isa is the adjustment. So alright, meron ditong butas mga idol. Bali ito po yung guide. Bali itong itong mounting bracket natin, i-ano lang natin dito, i-shoot sa butas na to at sabay i-slide. So ganito lang siya mga idol. Shoot natin sa butas at i-slide siya. Ayun. Tapos kukunin natin yung kanyang rear housing. Ito, rear housing, at nakadikit, naka-fix sa antenna feed. Kunin lang natin to. Meron namang guide. Ito, bali ipo-push lang natin tong merong arrow dito. Yun. Tapos merong push button sa loob, pupush natin, tapos sabay hila. Ayun, ito na yung rear housing nya, ikabit natin. So meron tayong maririnig na parang tunog na maglalak once na maikabit na natin tong rear housing dun sa mismong dish. So meron siyang bubble dito, magsisilbing guide sa alignment natin dun sa mismong pull sa pag-install na. So alright, so bali ikabit na natin tong kanyang rear housing. Bali meron din tong butas, magsisilbing guide sa pag install natin dito sa kanyang rear housing. So ayun, yung niya, yung tunog, ito yun ang palatandaan na nag-lock na po yung ating rear housing. So next is the adjustment bracket. Bali ito po yung adjustment bracket nya. Ito yung magsisilbing guide sa tingala at yuko ng ating device. So first natin gawin ay natin tong matataas na bolt dito sa ating adjustment bracket. Tapos ayun, bali magka-partner silang dawats ni mounting bracket. So shoot lang natin, tapos lalagyan natin ng bolt at saka i-install natin ang pole clamps after natin malagyan ng mga tornilyo. So lagyan na natin itong mga tornilyo at i-fix itong mga lodi. Okay, last na ating i-fix dito sa na to is the pole clamps.
tong device natin na PowerBeam 5BC Jinto. So ito na siya at lalagyan natin ng bolt. Ito na yung last at matatapos na yung ating assemble ng PowerBeam 5BC Jinto. So ganito lang kasimple at kadali ang pag-assemble ng device na PowerBeam 5BC Jinto. So ito na po siya mga idol. Bali yung dito siya dadaan yung natin sa pole clamp. So last part is the antenna feed na lang. Mayroon pa pala tayong kulang antenna feed at isasalpak lang natin to dito sa butas. So mayroon tayong tunog na maririnig na yun magsisilbing palatandaan na nag-lock na yung ating feed, antenna feed. Okay, bali na nalagay na natin yung pole clamps. Bali dito sa gitna ng pole clamps, diyan dadaan yung ating tubo na paglagyan ng PowerBeam 5BC Jinto doon sa mismong tower na natin. So alright, ito na po siya mga idol. Ganito lang po kadali ang pag-assemble ng ating PowerBeam 5BC Jinto. So bali yung dito natira dito sa box niya is the power cord and the PoE, power over internet adapter. So gigabit na po to. Ito siya, ito na po yung lahat sa loob ng box na symbol na natin at ready to install na to. So ito po yun ay itong device na to is gagawin po nating access point. Tapos yung isa i-assemble din natin to, gagawin natin tong station. So alright, so let's go at i-forward ko na lang ang pag-assemble ng second device. Alright. Okay, bali ito na po yung dalawang PowerBeam 5EC Jinto na na-assemble natin. So, kasama ang kanyang power PoE, power over internet adapter at saka power cord. So, ready to install. So, ready na to mga idol. Bali, ang next step na gagawin dito is the configuration. So, sa next video na yun. Bali, gusto ko malaman kung magkano ang bigat ng ating device na PowerBeam 5BC Jinto. Dati kasi nag-unbox ako ng PowerBeam 5BC 620, tinimbang ko. So ito nasa 2 1/4 ang bigat ng ating PowerBeam 5BC Jinto. Hindi siya ganoon kabigat di tulad ng ating PowerBeam 5BC 620. Sobrang bigat. So ito kayang-kaya ng ating 1 1/2 na tower. So ito na po siya mga idol. Hindi ganoon kalaki at magaan lang, kayang-kaya at madaling i-install. So pareho lang po ng PowerBeam 5BC 620, 450 Mbps throughput capacity. So bali next step natin dito is the configuration. Gagawin nating access point at gagawin nating station yung isa. So alright, so maraming salamat po sa inyong panonood at stay tuned sa next video natin at God bless po sa inyong mga idol.